Naranasan niyo na bang magising ng 3:00 ng madaling araw? Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag at nanlalamig na pakiramdam ng kamatayan. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa aming silid tulugan. Iniabot ko ang aking kamay, ngunit ang malamig na unan lamang ng aking asawa ang aking nahawakan. Sa manipis na kurtina, nakita ko ang kanyang anino. Nakaupo siyang nanliliit sa balkonahe. Yakap ang kanyang mga balikat at nanginginig sa matinding lamig. Nakahinga ako ng maluwag, sa pag-aakalang hindi lang siya makatulog. Ngunit nang bigla kong hinila ang kumot, para takpan ang aking asawa, napadako ang aking tingin sa sahig, at nanindig ang aking mga balahibo. Sa parke mula sa pintuan hanggang sa balkonahe, may isang basang landas, na para bang may isang taong nakatayo doon at tumutulo ang tubig mula sa kanya. Nanginginig ang aking mga kamay. Bigla kong binuksan ang pinto, at ang nakita ko noong umagang iyon, nagsimula ang lahat sa hapunan. Noong gabing iyon, ang aking ate na si Olivia ay dumating mula sa probinsya para bumisita. Dala ang regalo na ilang hito. Ang aking asawa na si Clara, na likas na mahinhin, ay abala sa paghahanda ng mesa, pabalik-balik. Ngunit para kay Olivia, lahat ay mali. Ang hito ay dapat na iprito sa suka at maraming bawang. Mas masarap daw ang paraan ng pagluluto mo. Sayang lang sa sangkap. Tiningnan ko si Clara. Yumuko lang siya ng walang imik. Alam kong masarap magluto ang aking asawa, ngunit nagpa siya akong manahimik. Kapatid ko pa rin siya, at ako ang bunsong kapatid. Ang pakikipagtalo ay lalo lamang magpapalala ng sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Clara sa kusina para magligpit. At ako ay naiwan upang magtsaa kasama ang aking kapatid. Walang tigil siyang nagsasalita tungkol sa kung paano dapat maging isang hipag. Tungkol dito at doon. Bigla niyang hininaan ang kanyang boses. Miguel, napansin ko. Ang asawa mo, kumukuha ng pera sa iyo at ipinapadala sa kanyang ina. Bawat buwan, nakikita ko, palihim siyang nagpapadala. Natigilan ako. Olivia, ano ang sinasabi mo? Hindi ganoong tao si Clara. Ngumuso ang aking kapatid. Hindi ganoon? Paano naman? Kahapon narinig ko siyang nagsasalita sa telepono. Nay, maghintay ka. Mag-iipon pa ako ng kaunti at ipapadala ko. At saan siya kukuha ng pera? Hindi ba sa iyo? Kumabog ang aking puso. Napalunok ako. Dinagdagan pa ni Olivia ang apoy. Bulag kang naniniwala. Ang mga babaeng taga-probinsya na nakapag-asawa ng tagalungsod, ilan ba sa kanila ang hindi kumukuha ng pera mula sa kanilang asawa para tulungan ang kanilang mga kamag-anak? Suriin mo ang iyong bank account at malalaman mo na nahimik ako. Ayaw kong maniwala. Ngunit ang mga salita ng aking kapatid ay tumatak sa aking isipan. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ng aking asawa, hindi ako makatulog. Palihim kong binuksan ang aking telepono at nag-log in sa banking app. Tumigil ang tibok ng aking puso nang makita ko ang 3 money transfer. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Lahat ay sa isang hindi kilalang account number. Kumulo ang dugo sa aking ulo. Hindi ako makahinga. Ibig sabihin, tama ang aking kapatid. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay sumasakal sa akin. Gusto kong hilahin ang kumot, gisingin ang aking asawa, at humingi ng paliwanag ngayon din. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong alamin ang lahat, ngunit gawin ito ng maingat. Kinabukasan, habang nagsasampay si Clara ng mga damit sa balkonahe, lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Sinisikap kong magsalita nang mahinahon hanggat maaari. Tinanong ko, Clara, okay lang ba ang nanay mo? Hindi ba siya may sakit? Baka kailangan ng pera para sa isang bagay? Nagulat ang aking asawa. Namutla ang kanyang mukha. Pabulong niyang sinabi. Oo, malusog si nanay. Bakit mo natanong? Dahil iniiwasan niya ang aking tingin, muling kumulo ang aking dugo. Sinabi ko, kung gayon, kanino napunta ang 3 money transfer na may kabuuang halaga na 5,000 piso noong nakaraang buwan? Huwag mong sabihing naipon mo iyon. Mula sa pera para sa pagkain. Natigilan si Clara.
Mahigpit na kumapit ang kanyang mga kamay sa sampayan. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Sa sandaling iyon, si Olivia, na narinig ang aming pag-uusap mula sa ibaba, ay tumakbo pa itaas. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip at tinitingnan kami na may makahulugang tingin. Ang pananahimik ng aking asawa ay nagpagalit sa akin. Sumigaw ako. Tinatatanong kita, saan napunta ang pera? Magsalita ka. Umiyak si Clara. Nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko lang tumulong. Hindi pa siya tapos magsalita nang sumabat ang aking kapatid. Tama ba? Sinabi ko na nga ba? Ganyan. Kinukuha ang pera mula sa asawa. Para lang sa kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon ang naging huling patak. Lubusan akong nawalan ng kontrol. Itinuro ko ang balkonahe, kung saan ang hangin ng Nobyembre ay malamig na. Lumabas ka dyan, at mag-isip kang mabuti. Kapag nagpasya kang sabihin ang totoo, pumasok ka. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Namula ang kanyang mga mata, ngunit tumigil siya sa pag-iyak. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang aking kapatid, at mahigpit na itinikom ang kanyang mga labi. Nang walang sinasabi, lumabas siya sa balkonahe. Sumara ang salaming pinto. Nakatayo ako. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Sa malabong salamin, nakita ko kung paano umupo ang aking asawa, yakap ang kanyang mga balikat. Ang kanyang maliit na likod ay nanginginig sa malamig na hangin. Lumapit ang aking kapatid. Tinapik ako sa balikat. Ganyan dapat siya turuan. Para hindi siya umabuso. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko ang pinto. Pagkatapos ay inikot ko ang trangka at susi sa kandado. Hindi para buksan, kundi para isara ito mula sa loob. Nakahiga ako sa kama. Dilat ang mga mata. Nakatingin sa kisame. Tumunog ang orasan ng 11:00 ng gabi. Madilim sa silid. Tanging ang ilaw mula sa poste sa kalye ang tumatagos sa siwang ng mga kurtina. Gumuguhit ng isang maputlang guhit sa dingding. Nakikinig ako. Ang katahimikan ay kakaiba. Hindi natural. Walang tunog mula sa balkonahe. Siguro galit pa rin siya. Naisip ko. Ang mga babae, kailangan nila ng oras para magtampo at huminahon. Hayaan mo siyang maupo dyan. Mag-uusap kami bukas ng umaga. Ngunit hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako. Sa itaas ng aking ulo, monotonong umuugong ang ceiling fan. Ang matagal nang hindi nalinis na mga elisi nito ay umuugit sa bawat pag-ikot na para bang may umuungol. Kinasusuklaman ko ang tunog na iyon. Ngunit ngayon, sinadya kong pakinggan ito upang hindi marinig ang ibang tunog. Ang tunog na pinakakinatatakutan ko. Ang katahimikan. Mula sa balkonahe, 12:00 ng gabi, umupo ako at kinuha ang baso ng tubig sa bedside table. Nanginig ang aking kamay. Ilang patak ang natapon. Nagmura ako sa isip. Pinunasan ang aking kamay sa kumot. At muling humiga. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang pilitin ang sarili kong matulog. Ngunit sa aking isipan, ay umiikot ang magulong mga imahe. Si Clara, nanliliit. Nakaupo doon. Malamig ba siya? O baka naman huminahon na siya? At nakatayo, nakasandal sa rehas. Naghihintay na buksan ko ang pinto. Umiling ako. Iwinawaksi ang kaisipang iyon. Hindi. Isinara ko. Kung gusto niyang pumasok. Kakatok siya. At hindi ako nakarinig ng katok. Gabi na. Gising na gising ako. Na para bang hindi pa. Nasanay na ang aking mga mata sa dilim. Malinaw kong nakikita ang bawat hibla sa kahoy. Na aparador sa tapat. Nagsimula kong mapansin ang pinakamaliit na tunog. Isang motorsiklong dumaan sa kalye. Ang malayong tahol ng aso. Ang tumutulong tubig mula sa gripo sa banyo. Ngunit walang katok sa pinto at walang anumang tunog mula sa balkonahe. Ganap na katahimikan. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang gumapang sa akin. Kakaiba. Naisip ko, siya
ay mainitin ang ulo, ngunit madaling magpatawad. Karaniwan, kapag nag-aaway kami, nagtatampo siya ng ilang oras. At pagkatapos, ay siya na mismo ang lumalapit sa akin. Nakikipagbati. Bakit sa pagkakataong ito ay napakatagal? 2:00 ng madaling araw. Hindi ko na kaya. Bigla akong umupo. Binuksan ang ilaw sa gabi. Ang madilaw na ilaw, na tumatama sa dingding, ay lalong nagpatingkad sa pagiging desyerto ng silid. Tiningnan ko ang direksyon ng pinto ng balkonahe. Ang malabong salamin ay hindi gumagalaw. Ang trangka ay nakasara pa rin. Tulad ng iniwan ko, ibinaba ko ang aking tingin sa may pintuan. Ang basang landas ay halos tuyo na. Isang madilim na mantsa na lang ang natira. Napalunok ako. Nanuyo ang aking lalamunan. 3:00 ng madaling araw. Tumayo ako at naglakad ng nakayapak patungo sa pinto. Bawat hakbang ko ay nagiiwan ng marka sa malamig na parke. Idinikit ko ang aking tainga sa salamin. Nakikinig. Ang puso ko ay kumakabog nang napakalakas na natatakot akong malunod nito ang lahat ng iba pang tunog. Ngunit hindi. Wala akong narinig. Walang buntong hininga. Walang hikbi. O kahit na ang pagtawag ni Clara sa aking pangalan. Tulad ng dati niyang ginagawa. Kapag galit siya ngunit gusto nang makipagbati, ibinulong ko sa siwang. Clara, tulog ka na ba? Katahimikan. Dahan-dahan akong kumatok sa salamin. Tuk-tuk. Isang nanlalamig na takot ang gumapang sa aking likuran. Nagmamadali kong inalis ang trangka. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya't kinailangan ko ng ilang segundo upang ayusin ang kandado. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang bugso ng hangin ang pumasok sa silid. Pinadama sa akin ang lamig. Walang tao sa balkonahe. Lito akong lumingalinga, mula sa isang sulok patungo sa isa pa. Ilang paso lamang ng bulaklak. Isang sampayan, na may hindi pa tuyong damit, at isang maliit na sanaw. Sa sahig na baldosa, tumingin ako sa rehas. Doon ay malinaw na nakikita ang bakas ng sapatos ng aking asawa. Nakaturo palabas. Yumuko ako sa rehas at tumingin sa ibaba. Isang desyertong kalye. Naliligo sa malabong dilaw na ilaw ng mga poste. Sa ilalim ng isang lumang puno ng akasya, may isang tumpok ng puting bagay. Hindi ko makita ng malinaw. At hindi ko rin magawang tingnan. Nakatayo ako, nakakapit sa malamig na rehas. Ang aking mga kuko ay bumaon sa nagbabalat na pintura. Ang hangin ng gabi ay tumatagos. Ginugulo ang aking buhok. Ibinaba ko ang aking ulo. Tinitingnan ang aking mga paa, na nakayapak, at marumi sa alikabok. Kung okay lang siya, bakit siya umalis? Kung umalis siya, bakit narito pa rin ang kanyang bakas? Kung hindi siya okay, bakit wala akong narinig na anumang tunog? 10-10 tanong ang umiikot sa aking isipan. At sa ibabaw ng lahat ng ito, tulad ng isang sumpa, ay umuulit-ulit ang isang katanungan. Bakit ko isinara ang pinto? Bakit? Sumikat na ang araw. Isang maputla at maulap na liwanag ang tumagos sa ulap ng umaga. Nagbibigay liwanag sa aking pagod na mukha. 3 oras akong nakatayo doon. Nakasandal sa hamba ng pinto at hindi inaalis ang tingin sa kawalan sa ibaba. Namamanhid ang buong katawan ko. Nanlalamig ang aking mga paa na nakayapak, ngunit hindi ako makagalaw. Natatakot ako. Natatakot sa sandaling kailangan kong harapin ang katotohanan. Sa wakas, nang magsimulang magbigay liwanag ang mga unang sinag ng araw, sa bawat sulok ng kalye, narinig ko ang nagmamadaling mga yababag sa hagdan. Ang aking kapatid, na may mukhang kasimpyuti ng papel, ay pumasok sa silid. Hinihingal siya, magulo ang buhok, at nanginginig na itinuro ang kamay sa ibaba. Nakikita mo ba, doon sa ibaba, ang puting tumpok sa ilalim ng puno? Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Hindi inaalis ang tingin sa lugar na iyon. Lumapit ang aking kapatid sa rehas. Nanginginig siya. Sinusubukan niyang tingnan, nang mas malapitan. Pagkatapos ay bigla siyang sumigaw ng nakakapanindig balahibo. Tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. At bumagsak sa sahig na baldosa. Diyos ko! Diyos ko! Ang babae. Siya.
Hindi niya matapos ang sinasabi. Umiiyak lamang siya. Nang walang tigil, tumigil ang tibok ng aking puso. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking kapatid. Sa kanyang nanginginig na kamay na nakaturo sa direksyon ng puno. Napalunok ako. Nanunuyo at masakit ang aking lalamunan. Na para bang nakalunok ako ng bubog. Kumapit ako sa rehas. Ang mga buto ng aking mga daliri ay namuti sa tensyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim. At pagkatapos ay idinilat ang aking mga mata. Kailangan kong bumaba. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Tumalikod ako at mabigat ang mga hakbang. Pumasok sa silid. Ang aking mga paa ay parang may tingga. Bawat hakbang ay napakahirap. Kinuha ko ang aking jacket na nakasabit sa likod ng kama. Ngunit nanginginig ang aking mga kamay, kaya't nahulog ko ito. Yumuko ako upang kunin ito, at kinailangan ko ng ilang segundo upang mahawakan ito. Pagkatapos ay binuksan ko ang aparador upang kunin ang mga susi ng apartment, ngunit muli akong binigo ng aking mga kamay. Isang bungkos ng mga susi ang bumagsak sa sahig, na may kalansing, ang tunog na iyon sa tahimik na silid ay nakakabingi. Kinuha ko ang mga susi. Lumabas sa pasilyo. Ang hagdanan ay mahaba at madilim. Bumaba ako ng hagdan. Hakbang-hakbang. Nakahawak sa malamig na rehas. Bawat hakbang ko ay nagiiwan ng basang bakas ng pawis sa baldosa. Pagdating ko sa unang palapag, itinulak ko ang mabigat na metal na pinto, parang ayaw akong palabasin. Nang lumabas ako sa kalye, ang lamig ng umaga ay tumama sa aking mukha, na nagpanginig sa akin. Walang tao sa kalye. Ilang tao lamang ang lumabas para sa kanilang morning run. Nagtipon sila, nagbubulungan, itinuturo ang direksyon ng puno ng akasya. Naglakad ako sa direksyong iyon. Habang papalapit ako, lalong bumibigat ang aking mga paa. Ang aking mga tuhod ay handa nang bumigay anumang sandali. Nakita ko ang isang tumpok ng puting tela na nakakalat sa ilalim ng puno. Ito ang damit pantulog ng aking asawa. Ang suot niya kagabi. Natigilan ako. Ang buong katawan ko ay nanigas. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila tumigil. Gusto kong ipikit ang aking mga mata, ngunit sa halip ay nanlaki ang mga ito. Nakatitig sa puting tumpok na iyon. At pagkatapos ay nakita ko ang isang kamay. Isang maliit na maputlang kamay na nakalabas mula sa ilalim ng tela. Ang mga daliri ay nakabuka at bumaon sa basang lupa. Sa kanyang palasingsingan, naroon pa rin ang singsing sa kasal, kumikinang sa liwanag ng umaga. Wala na akong naramdaman. Nakatayo lang ako at tumingin. Ang mga dumadaan ay tumingin sa akin. Nagbubulungan. May tumakbo para tumawag ng pulis. May lumapit. Sinusubukang kausapin ako, ngunit wala akong narinig. Ang lahat ng tunog ay tila nalunod. Naririnig ko lamang ang tibok ng sarili kong puso at isang katanungan sa aking isipan na paulit-ulit na umuulit. Bakit siya tumalon? Bakit siya tumalon? Gumawa pa ako ng ilang hakbang. Paglapit ko, nakita ko ang kanyang mukha. Ang magulong buhok ay tumatakip sa kalahati nito, ngunit nakilala ko pa rin siya. Ang aking asawa, nakahiga doon, hindi gumagalaw sa posisyon ng isang itinapon na manika. At pagkatapos ay nakita ko ang kanyang pangalawang kamay. Mahigpit na nakakuyom. Napakahigpit na namuti ang mga buto ng daliri. Mula sa kuyom na iyon, ay may nakalitaw na isang sulok ng papel. Isang gusot na piraso ng papel. Lumuhod ako. Sa nanginginig na kamay, sinubukan kong buksan ang kanyang naninigas na mga daliri. Ilang minuto rin iyon. Sa wakas, nakuha ko ang sulat. Ito ay isang piraso ng papel na basta na lang pinilas mula sa isang notepad. Ilang linya lamang, na isinulat sa hindi pantay, nagmamadaling sulat kamay. Binasa ko ito, at natigilan. Binasa ko ito. Nang paulit-ulit, gumalaw ang aking mga labi. Ngunit hindi makapagsalita. Tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Clara. Walang sagot. Tumakbo ako. Tumakbo akong parang baliw sa kalye. Isinisigaw ang pangalan ng aking asawa hanggang sa mamalat. Clara, Indesari. Binuksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga pinto.
Ang kanilang mga mausisang tingin ay nakatuon sa akin. May sumigaw sa likuran. Anong nangyari, Ginoo? Hindi ako sumagot, tumakbo lang ako. Ang aking mga paa na nakayapak ay tumatapak sa malamig na aspalto. Ang maliliit na bato ay bumaon sa aking balat. Nagdulot ng matinding sakit. Ngunit wala akong naramdaman. Tumakbo ako mula sa isang kalye patungo sa isa pa. Tiningnan ko ang ilalim ng bawat puno, sa bawat palumpong, sa bawat madilim na sulok. Itinaob ko ang ilang basurahan sa tabi ng kalsada na nagpatakbo sa isang kawan ng mga daga. Isang matandang babae na pauwi mula sa palengke ay tumingin sa akin. Umiling at bumulong. Mukhang nabaliw na ang lalaki. Wala akong pakialam. Gusto ko lang mahanap ang aking asawa. At pagkatapos, ay naalala ko ang telepono. Inilabas ko ito mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya't muntik ko na itong mahulog. Tinawagan ko ang numero ni Clara. Ang subscriber ay hindi maabot. Sagot ng isang walang pakialam na boses ng operator. Tumawag ako ng paulit-ulit. Ang parehong walang damdaming boses. Ibinaba ko ang aking ulo. Humihingal. Tumakbo ako pauwi. Umakyat sa hagdan. Pumasok sa silid. Lumingalinga ako. Ang mga tsinelas ng aking asawa ay maayos pa ring nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang telepono ay nakalagay sa mesa, sa tabi ng isang baso ng tubig na halos kalahati na lang. Ang baterya ay halos ubos na. Kumikislap ang pulang indicator. Inunlock ko ang telepono. Sa screen ay may isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero. Noong 3:00 ng madaling araw, tumawag ako pabalik. Walang sumagot. Sa sandaling iyon, ang aking kapatid ay tumakbo mula sa ibaba na may mukhang kasimputi ng papel. Hinawakan niya ang aking kamay. Ano na, Miguel? Nahanap mo na ba? Umiling ako. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng telepono. Binitawan ng aking kapatid ang aking kamay. Umatras ng ilang hakbang, bumagsak sa kama. Ang kanyang mukha ay kasimputla ng patay. Gumalaw ang kanyang mga labi. Diyos ko, dahil ba sa akin ito? Dahil sa aking dila. Tiningnan ko siya. Sa kanyang mga mata ay may tunay na takot. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kamay. Humihikbi. Ako ang may kasalanan sa lahat. Nagsalita ako. Sinulsulan kita. Ngayon ay hindi na siya makapagsalita. Iniyuko na lamang ang kanyang mukha sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo lang ako at tumingin sa kanya. At sa aking kaluluwa ay may kaguluhan. Isang bahagi sa akin ay gustong sisihin siya. Ngunit alam ng isa pang bahagi na ako ang pinakamay kasalanan. Ako ang nagsara ng pinto na iyon. Bumalik ako sa mesa. Kinuha ang telepono ng aking asawa, binuksan ang mga mensahe. Ang huli ay isang hindi na save na mensahe na isinulat noong 2053 ng madaling araw. Ilang salita lamang. Patawarin mo ako, ngunit hindi ko na kaya. May malubhang sakit si nanay. Kailangan ko ng pera agad. Ngunit natatakot akong malaman mo at mag-alala dahil sa perang iyon. Hindi tapos ang mensahe. Hindi na ipadala. Tumigil ang tibok ng aking puso. Binasa ko ang mga linyang ito ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa aking mga mata. Kaya pala, ang pera ay para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nananahimik siya dahil natatakot siyang mag-alala ako. At ako, hindi ko tinanong, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nakinig lang ako sa aking kapatid. Nagalit at pinalayas siya sa balkonahe sa gitna ng gabi. Bumagsak ako sa aking mga tuhod. Nanginginig ang buong katawan ko. Bumuhos ang mga luha mula sa aking mga mata. Nasusunog ang aking mga pisngi. Hindi ko inaasahan. Hindi ko mapaniwalaan na ganito pala ang lahat. Itinaas ko ang aking ulo. Tumingin sa pinto ng balkonahe. Sa malabong salamin, na walang awa kong isinara kagabi. Sinuntok ko ng malakas ang sahig hanggang sa sumakit. Napakasama kong asawa. Ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Agad kong sinagot. Ang aking boses ay paos. Hello,
Hello, sino ito? Sa kabilang linya ay may malamig na boses ng babae. Paumanhin, kayo po ba ang asawa ni Clara Nicolas Petrova? Ako ang duty doctor sa intensive care unit ng Provincial Hospital. Nandito po si Clara Nicolas. Maaari po ba kayong pumunta kaagad? Hello? Naririnig niyo po ba ako? Ano ang nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Sigaw ko sa telepono. Ngunit sa kabilang linya ay malamig lamang na sumagot. Pumunta po kayo sa Provincial Hospital, Intensive Care Unit. Sa lalong madaling panahon, mga tunog ng pagputol. Naputol ang tawag. Natigilan ako. Nakadikit pa rin ang telepono sa aking tainga. Nakikinig sa mga walang kaluluwang tunog na iyon. At pagkatapos ay tumayo ako. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng silid. Bumaba sa hagdan na nakayapak sa malamig na baldosa. Sumisigaw ang aking kapatid sa aking likuran. Miguel, saan ka pupunta? Saan ka? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto. Sumakay sa kotse. Mga susi. Nasaan ang mga susi? Kinapa ko ang mga bulsa ng aking pantalon. Jacket. Nagmamadali. Hinahalughog ang lahat. Hindi ko mahanap. Lumabas ako ng kotse. Tumakbo pabalik sa silid. Binaligtad ang kumot at mga unan. Sa wakas, nahanap ko sila sa ilalim ng kama. Yumuko ako upang kunin. At malakas na nauntog ang aking ulo sa frame ng kama, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Muli akong bumaba. Pinaandar ang makina. Humagibis ang kotse. Sa malabong liwanag ng umaga. Walang tao sa mga kalye. Paminsan-minsan lamang may mga dumadaan. Pinindot ko ang gas hanggang sa dulo. Ang ugong ng makina ay sumisira sa katahimikan ng umaga. Pulang ilaw ng traffic light. Hindi ako huminto. Lumipad ako sa intersection. Sa likuran ay may mga galit na busina. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Nanginginig ang manibela sa aking mga kamay. Ang aking manhid na mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito. Sa aking isipan, tulad ng isang kaleidoscope, nagbabago ang mga imahe. Ang mukha ni Clara. Nang lumabas siya sa balkonahe, ang kanyang huling tingin na nakatuon sa akin, wala itong paninisi, walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Umiling ako, sinusubukang iwaksi ang imaheng iyon. Hindi, okay lang siya, gagaling siya. Ngunit bakit ospital? Bakit intensive care? Naalala ko ang pinakamaliit na detalye ng nakaraang gabi. Nang naghahanda siya ng mesa, ngumiti siya sa akin. Bakit kahapon hindi ko napansin ang ngiting iyon? Mayroon itong isang bagay na pilit, pagod. Nang magsalita ang aking kapatid tungkol sa pera, yumuko lang si Clara ng walang imik. Akala ko, inaamin niya ang kanyang kasalanan. Lumalabas na nananahimik siya. Dahil hindi siya makapagsalita. Dahil natatakot siyang mag-alala ako. At ako, hindi ko siya binigyan ng kahit isang pagkakataon. Tiningnan ko lamang ang mga numero sa account, nakinig lamang sa mga salita ng aking kapatid, at pagkatapos, ay hinatulan ko siya. Muling tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Ang malamig na hangin ng umaga ay tumatama sa aking mukha, na nagpapalamig sa mga ito. Hindi ko sila pinunasan. Karapat-dapat ako sa mga luhang ito. Karapat-dapat ako sa pagdurusa na ito. Ako ang pinakamasamang asawa sa buong mundo. Lumiko ang aking kotse sa kalsada patungo sa ospital. Mula sa malayo, nakita ko ang pamilyar na karatula na may pulang krus. Mabilis na kumabog ang aking puso. Bigla akong pumreno sa mismong gate. Muntik nang mabangga. Lumabas ako ng kotse at tumakbo papasok. Sa umaga, marami ng tao sa lobby ng ospital. Ang matapang na amoy ng chlorine ay tumama sa aking ilong. Ang amoy na naging amoy ng bangungot para sa akin. Iyak ng bata. Bulungan ng mga kamag-anak. Anunsyo sa loudspeaker. Lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang ugong. Tumakbo ako sa registration desk, hinihingal. Miss, sabihin mo sa akin, ang pasyente na si Clara Petrova, dinala lang siya sa intensive care. Nasaan siya? Itinaas ng nurse ang kanyang mga mata sa akin.
Sa kanyang tingin ay may awa. Dahan-dahan siyang sumagot. Sandali lang po. Titingnan ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang mag-type sa keyboard. Nakatayo ako. Nakakapit sa counter. Nanginginig ang buong katawan ko. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Lumingalinga ako sa paligid, sa mga hindi kilalang mukha. Naghihintay sa mga mahigpit na saradong pinto ng mga ward. Itinaas ng nurse ang kanyang mga mata sa akin. Ang pasyente na si Clara Petrova ay nasa intensive care unit number 3. Umakyat po kayo sa hagdan. Sa dulo ng pasilyo. At pakanan. Hindi ko na siya napasalamatan. Tumakbo na ako patungo sa hagdan. Ang tunog ng aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag, tumakbo ako sa pasilyo. Sa magkabilang panig ay may mahahabang bangko. Nakaupo doon ang mga kamag-anak ng mga pasyente. Ang ilan ay nakatakip ang mukha ng mga kamay. Ang ilan ay walang pakialam na nakatingin sa kawalan. Intensive Care Unit number 3. Isang puti. Mahigpit na saradong pinto. Sa itaas nito ay may pulang ilaw. Huminto ako sa harap ng pinto na iyon. Hindi magawang pumasok. Ang aking puso ay tila tumigil. Itinaas ko ang aking kamay upang kumatok, ngunit nanigas ito sa ere. Paano kung hindi siya nakaligtas? Paano kung hindi ako makahingi ng tawad? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng doktor na nakaputing Amerikana. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Tiningnan niya ako at tinanong sa isang tuyong boses. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyenteng si Clara Petrova? Tumango ako, hindi makapagsalita. Matagal akong tinitigan ng doktor. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Pumasok po kayo. Pumasok ako sa ward. Ang maliwanag na ilaw ng mga fluorescent lamp ay sumasalamin sa malamig na sahig na baldosa. Ang matapang na amoy ng alkohol ay tumama sa aking ilong, na nagdulot ng pagduduwal. Sa loob, ang mga doktor at nurse ay nakatayo sa paligid ng kama. Hindi ko nakita ang aking asawa. Nakita ko lamang ang mga puting screen na nakasara sa paligid at mga malabong anino sa likod nito. Dinala ako ng doktor sa isang sulok. Hinila ang kurtina. Tiningnan niya ako ng seryosong tingin. Kayo po ba ang asawa ng pasyente? Oo, sabi ko ng paos. Tumango ako. Napalunok. Nanuyo ang aking lalamunan. Kumusta po siya, Doc? Hindi agad sumagot ang doktor. Tiningnan niya ang mga papel sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay muli sa akin. Ang kanyang kalagayan ay na-stabilize na, ngunit may nakita kaming ilang nakakabahalang sintomas. Ang aking puso ay tila nabunutan ng tinik nang marinig ko ang na-stabilize na. Ngunit ang mga sumunod na salita ng doktor ay nagpatigil sa akin. Nakakabahalang sintomas. Ano? Anong ibig sabihin yan? Tinitigan ako ng doktor. Kailangan kong magtanong sa inyo ng ilang katanungan. Pakiusap. Sumagot po kayo ng tumpak. Tumango ako, puno ng pagkalito. Nagsimula ang doktor. Kagabi. Kumain o uminom ba ng kakaiba ang inyong asawa? Sinubukan ba niya ang hindi pamilyar na pagkain? Uminom ba siya ng anumang gamot? Umiling ako. Hindi. Ang hapunan ay karaniwan. Pritong hito, ensalada, juice. Nagtala ang doktor. At muling nagtanong. Sa oras ng hapunan, kumilos ba siya ng kakaiba? Baka nagreklamo siya ng pagduduwal, pagkahilo, pananakit ng tiyan. Sinubukan kong alalahanin. Hindi. Siya ay tulad ng dati. Kumakain tulad ng dati. Kumunot ang noo ng doktor. Sigurado po kayo? Baka hindi ninyo napansin? Tumahimik ako. Totoo nga. Napansin ko ba? Kagabi, abala ako sa mga salita ng aking kapatid. Sa mga numero sa bank account. Tiningnan ko ba kung paano kumakain ang aking asawa? Tinanong ko ba kung kumusta siya? Hindi. Wala akong ginawa sa mga iyon. Nakatayo lang ako. Puno ng sama ng loob at galit. At hindi man lang siya kinausap. Muling namuo ang mga luha sa aking mga mata. Umiling ako. Pabulong na sinabi. Hindi. Hindi ko matandaan ng eksakto. Nag-away kami kahapon.
Hindi ko gaanong napansin. Tiningnan ako ng doktor na may kakaibang ekspresyon. Nagpatuloy siya, at pagkatapos ng hapunan, may ginawa ba siya? Uminom ng iba pa? May dumating bang bisita? Umiling ako. Walang dumating. Tanging ang aking kapatid lamang ang nasa bahay. Nagligpit si Clara sa mesa. At pagkatapos nag-away kami. Hindi ko nagawang sabihin ang tungkol sa balkonahe. Hindi ko nagawang sabihin na pinalayas ko siya sa lamig at isinara ang pinto. Ang kahihiyan at pakiramdam ng pagkakasala ay sumasakal sa akin. Mabilis na nagsulat ang doktor ng isang bagay. Pagkatapos ay huminto at tumingin sa akin. Humina ang kanyang boses. Alam niyo po ba kung umiinom ng anumang gamot ang inyong asawa? Anumang uri? Kahit bitamina? Halamang gamot? O supplement? Nagtaka ako. Gamot? Hindi. Malusog ang aking asawa. Walang iniinom. Maliban na lang kung minsan ay mga tabletang iron para sa hemoglobin. At bakit po kayo nagtatanong, Dok? May nangyari ba sa aking asawa? Nanahimik ang doktor. Tumingin sa akin. Pagkatapos ay sa direksyon ng kama. Pagkatapos ay muli sa akin. Sa kanyang tingin, nabasa ko ang pag-aalinlangan at hindi maipahayag na pagkabalisa. Sa wakas, nagsalita siya ng dahan-dahan. Binibigkas ang bawat salita. Nang dalhin siya, ang pasyente ay nasa koma. Ang kanyang mga pupil ay lumiit. Ang kanyang pulso ay abnormal na mabagal. Nag-emergency blood test kami. Ipinakita ng mga resulta na ang kanyang dugo ay naglalaman ng malaking halaga ng huminto siya. Nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nanigas ako. Kumabog ang aking puso. Malaking halaga ng ano? Pinigilan ko ang aking hininga. Nagpatuloy ang doktor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng intensive care unit. Malaking halaga ng pampatulog, sapat na upang magdulot ng kamatayan kung hindi siya dinala sa ospital sa tamang oras. Natigilan ako. Hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Pagpapakamatay. Ang aking Clara. Siya ay maramdamin. Ngunit hindi ko kailanman naisip na kaya niyang gawin ang isang desperadong hakbang. Doktor, kayo, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang aking asawa, hindi niya magagawa iyon. Umiling ang doktor at inabot sa akin ang isang form na may mga resulta ng pagsusuri. Ang mga resulta ay tiyak. Ginoo, napakataas ng konsentrasyon ng pampatulog sa dugo. Kinailangan naming gawin ang agarang paghuhugas ng tiyan. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang mga numero at letra. Walang naiintindihan. Nagulo ang lahat sa aking isipan. Pagpapakamatay. Magpapakamatay siya. At isinara ko ang pinto ng balkonahe. Iniwan siyang mag-isa sa malamig na gabi. Akala ko, nagagalit lang siya. Na pagkatapos ng ilang oras, ay hihinahon din siya. Hindi ko namalayan na nakainom na pala siya ng mga tableta. Hindi ko namalayan na lumabas siya sa balkonahe hindi para magtago sa akin, kundi para salubungin ang kamatayan. Tiningnan ako ng doktor, na may makahulugang tingin. Alam niyo po ba, regular bang umiinom ng pampatulog ang inyong asawa o binili niya ito kamakailan? Umiling ako. Hindi ko alam. Hindi siya kailanman nagreklamo ng hindi makatulog. Hindi ko siya nakitang umiinom ng kahit ano. Nagtala ang doktor at sinabi sa akin, "Maghintay po kayo dito sandali. Kailangan pa naming magsagawa ng ilang mas malalim na pagsusuri. May iba pang mga indicator na nagdudulot ng pag-aalala." Tumalikod siya at umalis. Iniwan akong mag-isa sa pasilyo. Bumagsak ako sa isang upuan. Niyakap ang aking ulo ng mga kamay. Sa aking isipan ay umiikot ang magulong mga kaisipan. Bakit niya ginawa iyon? Dahil sa pera? Dahil sa galit ko? At pinalayas ko siya? O may iba pa? Naalala ko ang mga huling araw. Madalas pagod si Clara. Nakaupo at nag-iisip mag-isa. Tinatanong ko, iwinawaglit niya. Sinasabing may sipon lang siya. Walang dapat ipag-alala. Naniniwala ako. Hindi ko pinansin. Pagkalipas ng 20 minuto,
Bumukas ang pinto ng intensive care unit. Lumabas ang parehong doktor. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay may isang lalaki na nasa katanghaliang gulang na nakaputing Amerikana. Marahil ay isang doktor mula sa ibang departamento o ang hepe. Pareho silang lumapit sa akin. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado. Mas lalong kumabog ang aking puso. Anong nangyari? Bakit silang dalawa? Ang babaeng doktor ang nagsalita. Ginoo, katatanggap lang namin ng mga resulta ng karagdagang pagsusuri. At may nakita kaming isang bagay na napakababahala. Huminto siya. Tumingin sa kanyang kasamahan. Lumapit ang lalaki. Sa kanyang mga kamay ay may isang folder na may mga papel. Itinuro niya ito. Sa dugo ng inyong asawa, bukod sa pampatulog, may nakita kaming maliit na halaga ng isang dayuhang sangkap. Ang sangkap na ito ay wala sa alinman sa mga kilalang pampatulog. Lito akong tumingin sa kanya. Dayuhang sangkap. Ano iyon? Tiningnan ako ng doktor ng mabuti. Ito ay isang pang-industriyang kemikal na karaniwang ginagamit para sa pag-iimbak ng mga produktong pang-agrikultura o sa iligal na paggawa ng mga pestisidyo. Ito ay napakalason at sa matagal na akumulasyon sa katawan, ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay, bato, at sistema ng nerbiyos. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, pang-industriyang kemikal, mga pestisidyo. Saan nakuha ng aking asawa iyon? Nagmamadali akong umiling. Hindi maaari. Ang aking asawa ay isang may bahay. Hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga ganitong bagay. Siguradong nagkamali kayo. Mahigpit na sumagot ang doktor. 2 beses naming ginawa ang pagsusuri, magkatulad ang mga resulta. At ang sangkap na ito ay hindi pumasok sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Matagal na itong naipon. Bumagsak ako sa upuan, hindi makapagsalita. Sa aking isipan ay umiikot ang libu-libong tanong. Sino? Bakit? Paano? Nagmamakaawa akong tumingin sa mga doktor. Kaya, magiging okay lang ba ang aking asawa? Maililigtas ba siya? Bumuntong hininga ang babaeng doktor. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit napakakomplikado ng kanyang kalagayan. Maaaring uminom siya ng pampatulog upang magpakamatay. Ngunit ang pangunahing sanhi na nagpahina sa kanyang katawan ay ang lason na ito. Nanahimik siya. At pagkatapos ay idinagdag, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong kahulugan. Kailangan kong magtanong sa inyo ng isang napakahalagang tanong. Mag-isip kayong mabuti bago sumagot. Kamakailan? Kumain? O uminom ba ng kakaiba ang inyong asawa? May nagbigay ba sa kanya ng pagkain? Inumin? O gamit? Kahit sino, kasama na ang malalapit na kamag-anak. Ang tanong na iyon ay parang kidlat na tumama sa aking isipan. Malalapit na kamag-anak, ang aking kapatid. Naalala ko kung paano. Ilang araw na ang nakalipas. Nagdala siya ng ilang halamang gubat. Sinabi niyang ito ay isang regalo mula sa isang kaibigan sa probinsya. Isang espesyal na pagkain. Napakabuti sa kalusugan. Pinakiusapan niya si Clara na gumawa ng sopas mula rito. Tinanong pa ni Clara, Olivia, anong uri ng damo ito na kakaiba? Tumawa ang aking kapatid. Ito ay damong gubat. Napakasarap. Lutuin mo. At makikita mo. At naalala ko na kagabi sa hapunan ay may sopas na iyon. Para sa akin, medyo mapait ito. Ngunit naisip ko na marahil ganoon talaga ang mga damong gubat. Kumain din si Clara. Nilagyan niya pa ako ng dagdag. At si Olivia? Sinabi ni Olivia na busog na siya at hindi kakain ng sopas. Itinaas ko ang aking mga mata sa mga doktor. Nawala ang kulay sa aking mukha. Nanginginig ang aking mga labi. Hirap akong makapagsalita. Mayroon. May isang damo. Dinala ng aking kapatid. Kahapon kumain kami ng sopas mula rito. Tiningnan ako ng doktor ng isang tingin. Nakasintalim ng isang scalpel. Anong uri ng damo? May natira pa ba? Maaari mo bang dalhin dito? Umalis ako sa ospital na parang tulala. Ang aking ulo ay tila nawalan ng malay.
At tanging ang mga salita ng doktor ang umuugong sa aking mga tainga. Dalhin mo dito kaagad. Kung mas maaga, mas mabuti. Nagmamadali akong umuwi, at mabigat ang aking puso. Ang bahay, na itinuturing kong aking kuta, ay ngayon ay parang isang lugar ng krimen. Puno ng mga misteryo. Nakatayo ako sa harap ng pinto. Nanginginig na ipinapasok ang susi sa kandado. Bumukas ang pinto. Isang pamilyar na kapaligiran ang sumalubong sa akin. Ngunit bakit ngayon, ay parang napakalamig at banyaga ang lahat. Pumasok ako. Mabigat ang mga hakbang sa baldosa. Lumingalinga ako sa paligid. Hindi bilang may-ari ng bahay, kundi bilang isang investigador na naghahanap ng ebidensya. Ang sala ay kasing ayos at kasing linis ng dati. Ang baso ni Clara ay nakatayo pa rin sa mesa. Halos kalahati na lang. Itinaas ko ito. Inamoy. Walang kakaibang amoy. Ibinalik ko ito. Tiningnan ang ilalim. Isang malabong latak. Hindi ko alam kung ano ito. Baka latak lang mula sa sinalang tubig. Ngunit sa ngayon ay tila kahina-hinala ito sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang baso. Binalot ito sa isang plastic bag at inilagay sa aking backpack. Umakyat ako sa silid tulugan. Ang silid ay pareho pa rin, ngunit isang detalye ang nakakuha ng aking pansin. Sa vanity table, ang mga bote ng pabango ni Clara ay maayos na nakahanay. Ngunit ang maliit na kahon ng alahas ay bahagyang natabingi. Binuksan ko ito. Ang mga hikaw, mga kuwintas ay naroon. Ngunit ang kanyang singsing sa kasal ay wala. Ang mismong singsing na lagi niyang suot. Hindi kailanman inaalis. Sinubukan kong alalahanin, nakita ko ba ito sa kanyang daliri nang nakahiga siya sa ilalim ng puno? Hindi ko matandaan. Masyadong magulo ang eksenang iyon. Hindi ko nakita ng malinaw. Lumabas ako sa balkonahe. Ang salaming pinto ay sarado. Ngunit napansin ko sa hawakan ang isang malabong bakas na parang grasa o pawis. Yumuko ako sa sahig. Ang basang landas ay tuyo na. Ngunit sa baldosa malapit sa pintuan ay may isang manipis na madilim na guhit. Binuksan ko ang flashlight sa aking telepono. Ito ay isang buhok, ngunit hindi kay Clara. Ang kanyang buhok ay itim, mahaba at tuwid. Ang buhok na ito ay mas maikli, dahan-dahan ko itong kinuha at inilagay sa isang bag. Lumakad ako sa balkonahe. Ang hangin ay malamig pa rin. Ang mga paso ng bulaklak na inaalagaan ni Clara ay luntian pa rin. Tumingin ako sa ibaba, sa lugar kung saan siya nakahiga. Pagkatapos, ay tumingin ako sa rehas. Ang bakas ng kanyang sapatos ay naroon pa rin. Ngunit napansin ko ang isa pang bakas, mas malabo, na para bang may isang taong nakatayo rin dito. Ngunit sinubukang burahin ang mga bakas. Yumuko ako. Sa malayong sulok ng balkonahe, sa likod ng pinakamalaking paso ng bulaklak, may nakita akong isang bagay. Isang upos ng sigarilyo. Hindi ako naninigarilyo. Si Clara rin. Hindi ko rin nakita ang aking kapatid na naninigarilyo. Saan galing ito? Kinuha ko ito. Ang filter ay puti pa, hindi nabasa ng ulan. Ang sigarilyo ay kamakailan lamang naubos. Marahil kagabi o kaninang umaga. Inilagay ko ito sa isang bag kasama ang buhok. Habang abala ako, narinig ko ang ingay mula sa hagdan. Mga yabag. Pamilyar na mga yabag. Paakyat si Olivia. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha ay takot pa rin. Ngunit nang makita niya ako sa balkonahe, nanliit ang kanyang mga mata. Mabilis na dumaan ang isang tingin, ngunit nahuli ko ito. Bumalik ka na, Miguel. Kumusta si Clara? Okay lang ba siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tunog na nag-aalala. Ngunit sa anumang dahilan, ay naramdaman kong may pagkukunwari dito. Nakatahimik akong tumingin sa kanya. At pagkatapos, ay tinanong ng mahinahon hanggat maaari. Olivia, sabihin mo, kagabi bukod sa amin ni Clara, may iba pa bang nandito? Nakita mo ba ang sinumang hindi kilala sa bahay? Nagbago ang mukha ng aking kapatid. Sandali lamang. At pagkatapos ay bumalik sa dati. Walang hindi kilala. Maaga akong natulog, wala akong nakita.
At bakit mo natanong? Sumagot siya ng napakabilis, napakakinis, na para bang inihanda niya na ang sagot. Tinitingnan ko siya. Sa kanyang mga mata, iniiwasan niya ang aking tingin. Eto, nahanap ko itong upos sa balkonahe. Hindi ako naninigarilyo. Si Clara rin. Alam mo ba kung kanino ito? Ipinakita ko sa kanya ang upos. Tiningnan niya ito. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Hindi. Baka itinapon ng kapitbahay na bata o may bumisitang kaibigan. Nasa ikatlong palapag tayo. May salamin ng balkonahe. Paano may magtatapon ng kahit ano? Wala akong sinabi. Inilagay ko ang upos sa aking bulsa. Nakatayo ang aking kapatid. Magkakrus ang mga kamay. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy ako. Olivia, at ang damo na dinala mo, may natira pa ba sa iyo? Gusto kong magluto. Nagulat ang aking kapatid. Ang damo. Ang damong gubat na iyon. Naubos na. Kahapon niluto na lahat. Bakit? Sabi ko. Sayang. Sabi ng doktor, maaaring may food poisoning si Clara. Gusto nilang suriin ang kinain kahapon. Akala ko, dadalhin ko para sa pagsusuri. Namutla ang mukha ng aking kapatid. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit wala siyang masabi. Pagkalipas ng isang sandali, pabulong niyang sinabi, Pagkalason! Paanong pagkalason? Ang damo na iyon. Malinis iyon. Ang kaibigan ko sa probinsya ang nagtanim. Dinala niya sa akin. Tinitingnan ko siya. Hindi kumukurap. Anong kaibigan, Olivia? Gusto kong malaman, hindi ba sila nagtatanim ng kakaiba? O bigyan mo ako ng kanyang numero? Hihilingin kong suriin nila. Umatras ang aking kapatid ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay kasimpyutla ng patay. Numero. Numero. Kaibigan. Hindi ko matandaan. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Sige na, Miguel. Malamang hindi, dahil sa damo. Marahil dahil sa panahon. Mahina lang siya. Wala na akong sinabi. Lumingalinga ako sa silid, tumingin sa aking kapatid. Biglang nag-iba ang lahat. Ang mga pamilyar na dingding, ang mga mahal na bagay, ay ngayon ay tumitingin sa akin, na may paghihinala. At ang aking kapatid, na lagi kong pinagkakatiwalaan, ay nakatayo sa harap ko, na may mukhang puno ng mga bitak ng kasinungalingan. Lumabas ako ng silid, bumaba sa hagdan, sa paanan, huminto ako. Lumingon. Naroon pa rin ang aking kapatid. Ang kanyang anino ay malabo sa dilim. At isang malaking tanong ang umuugong sa aking isipan. Napaulit-ulit. Bukod sa amin, sino pa ang nandito kagabi? Hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa aking matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa pulisya. Ang pangalan niya ay Paolo. Magkaklase kami sa high school. Magkaibigan kami ng mahigit 20 taon. Nagkita kami sa isang cafe sa kanto. Tiningnan niya ako at tinanong, Anong nangyari sa iyo? Wala kang mukha. Hindi ako sumagot. Inilabas ko lang lahat mula sa aking backpack sa mesa. Ang baso, ang buhok, ang upos, at ikinuwento ang lahat mula sa simula. Nakikinig si Paolo ng tahimik. Hindi ako pinutol. Nang matapos ako, naging seryoso ang kanyang tingin. Naiintindihan mo ba na ang iyong kwento ay hindi na basta-basta alita ng pamilya? Napalunok ako. Naiintindihan ko. Kaya ako lumapit sa iyo. Kinuha ni Paolo ang upos. Tiningnan ito. Pagkatapos ang buhok, pagkatapos ang baso. Tinanong niya, May nakakaalam ba na kinuha mo ito? Umiling ako. Ako lang at ang kapatid ko. Galing ako mismo sa bahay papunta sa iyo. Tumango si Paolo. Mabuti. Iwanan mo sa akin ito. Ipapadala ko para sa pagsusuri. Ngunit kailangang gawin ang lahat ng lihim. Walang dapat makaalam. Lalo na ang iyong kapatid. Nag-aalala akong tumingin sa kanya. Pero kung may lason nga doon, bumuntong hininga si Paolo. Kung oo, hindi na ito iyong personal na problema. Tungkol na ito sa batas. Sa buhay ng isang tao. Kailangan kong i-report ito sa aking mga superior.
At magsisimula kami ng isang opisyal na investigasyon. Nakaupo akong tulala. Batas, investigasyon, mga salitang akala ko'y hindi kailanman darating sa aking buhay. Tiningnan ako ni Paolo. Humina ang kanyang boses. Alam mo ba, kung malalaman na may sinadyang naglason sa iyong asawa, napakaseryosong krimen iyon. At kung ang taong iyon ay miyembro ng pamilya, lalong hindi mapapatawad. Nanginig ako. Ang aking kapatid. Siya ba? At kung oo, bakit? Nagmamakaawa akong tumingin kay Paolo. Ano ang gagawin ko, Paolo? Gusto ko lang malaman ang totoo. Inilagay ni Paolo ang kanyang kamay sa aking balikat. Ngayon, umuwi ka at maghintay. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Huwag kang magtanong pa sa iyong kapatid. Huwag mong ipahalata na may pinaghihinalaan ka. Kung talagang siya iyon, at nalaman niyang pinaghihinalaan mo siya, magsisimula siyang magtago ng mga bakas. Mas lalong magiging komplikado ang lahat. Napalunok ako at tumango. Nagpatuloy si Paolo. Hintayin mo ako. Kakausapin ko ang laboratorio. Hihilingin kong gawin nila ang pagsusuri sa lalong madaling panahon. Kapag may mga resulta na, tatawagan kita. Ngunit tandaan, walang sariling pagkilos. Ito ay isang seryosong kaso na may kinalaman sa batas at buhay ng tao. Hindi ka dapat gumawa ng kahit ano ng mag-isa. Naiintindihan mo? Umuwi ako sa ilalim ng ambon. Tahimik at madilim sa bahay. Binuksan ko ang ilaw, umupo sa sofa, lumingalinga. Lahat ay pareho pa rin, ngunit sa anumang dahilan ay napakalamig. Nasa kanyang silid ang aking kapatid. Ang pinto ay mahigpit na sarado. Walang tunog. Nakaupo ako at nakikinig sa pagpatak ng ulan sa salamin, sa pagtik ng orasan sa dingding. Ang oras ay napakabagal. Tiningnan ko ang telepono. Naghihintay ng tawag mula kay Paolo. Tuwing mag-vibrate ang telepono, tumitigil ang tibok ng aking puso. Ngunit ito ay mga spam message at mga tawag na pang-promosyon lamang. Nakaupo ako at nag-iisip kung kumpirmahin ng mga pagsusuri ang pagkakaroon ng lason. Paano ko haharapin ang aking kapatid? At kung hindi siya, sino? Sa labas, umuulan pa rin. At ako ay nag-iisa sa aking bahay. Napapaligiran ng hindi mabilang na mga tanong na walang sagot. Nakaupo ako sa madilim na bahay. Nakikinig sa ingay ng ulan. At naguguluhan ang aking mga isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang ayusin ang lahat. Ngunit habang mas sinusubukan ko, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Ang aking kapatid na si Olivia, na lagi kong iginagalang. Mula pagkabata ay inalagaan niya ako sa halip na ina. Siya ang unang nagturo sa akin na magsulat. Ipinagtanggol ako kapag ako ay inaapi. At ngayon, sa aking mga isipan, siya ang pangunahing suspek. Naalala ko ang kanyang tingin. Nang tanungin ko siya tungkol sa damo, sa tingin na iyon ay hindi pag-aalala para sa hipag, kundi takot. Takot na mabunyag. Ngunit bakit niya ginawa iyon? Anong away nila ni Clara, ang aking asawa? Tahimik, mahinhin, hindi kailanman nagtaas ng boses sa sinuman. Ang kapatid, kahit na minsan ay masakit magsalita at mahilig magturo, ngunit hindi ko kailanman naisip na kaya niyang manakit. Dahil ba sa pera o dahil sa inggit? Umiling ako. Hindi. Hindi maaari. Pagkatapos ay naisip ko ang aking ina. Nakatira siya sa probinsya. Minsan ay bumibisita. Maayos ang relasyon nila ni Clara. Hindi kailanman nag-away. Ngunit naalala ko, minsan ay nasabi ni nanay na hindi gaanong masipag si Clara. Na ang isang hipag ay dapat ganito at ganyan. Maaari bang may masamang balak si nanay? Hindi. Ang aking ina ay isang simpleng mabait na babae. Hindi niya magagawa iyon. O baka ang kasambahay. Mayroon kaming isang kasambahay na si Gina, mula sa probinsya. Tahimik, masipag. Pinahahalagahan siya ni Clara. Ngunit, anong motibo niya? O may nag-upa sa kanya? Naalala ko na ilang araw na ang nakalipas ay nagpaalam si Gina ng ilang araw. Sabi niya, may sakit ang kanyang ina. Totoo ba iyon? Idinilat ko ang aking mga mata at tumingin sa kisame.
sa mga dilaw na mantsa, mula sa mga tagas. Tiningnan ko ang sulok ng silid, kung saan karaniwang nakaupo si Clara at naggagansilyo. Nakaupo siya doon, nakangiti, at sinasabing gagansilyuhan niya ako ng isang mainit na scarf para sa taglamig. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang panatilihin ang imaheng iyon. Ngunit nawala ito. At sa halip ay nakita ko ang kanyang maputlang mukha sa ilalim ng puno. Ang kamay na humahawak sa isang sulat. Ang sulat. Bigla kong naalala na sa gulat ay ibinigay ko ito sa doktor. Nasa ospital ito. Ano ang nakasulat doon? Nakita ko lang ito, ng bahagya. Patawad. May malubhang sakit si nanay. Natatakot akong mag-alala ka. Ngunit mayroon pa bang iba? Nabanggit ba ang pangalan ng sinuman? Sinubukan kong alalahanin. Ngunit hindi ko magawa. Umiikot ang aking ulo. Pagkatapos ay naisip ko ang mga kapitbahay. Si Mang Stephen sa tabi ay madalas na pumupunta. Tinatanong si Clara tungkol sa mga bagay-bagay. Mukha siyang mabait, ngunit sa anumang dahilan, ay tila minsan ay masyadong matagal siyang tumitingin sa aking asawa. O si Aling Verna mula sa apartment sa tapat. Mahilig siyang magchismis. Nagsasalita ng masama tungkol kay Clara sa ibang mga kapitbahay. Baka dahil sa inggit ay gusto niyang manakit. Hinawakan ko ang aking ulo. Ang mga isipan ay parang mga bubuyog. Kahit sino ang maisip ko, nakakahanap ako ng dahilan para maghinala, at pagkatapos ay ako mismo ang tumatanggi. Sinisisi ang sarili ko sa pag-iisip ng masama sa mga tao. Sila ay mga kamag-anak, mabubuting kapitbahay. Paano nila magagawa iyon? Ngunit kung hindi sila, sino? Isang hindi kilala, na pumasok sa aming bahay sa gitna ng gabi. Naglagay ng lason sa pagkain. Isang upo sa balkonahe. Isang buhok ng iba. Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring lumitaw ng mag-isa. May isang taong nandito. May isang taong napakalapit sa aking asawa. Sa mismong gabing iyon, nang lumabas siya sa balkonahe, tiningnan ko ang pinto ng silid ng aking kapatid. Sarado pa rin ito. Anong ginagawa niya doon? Natutulog o nag-aalala? Natatakot o tumatawag sa isang tao para magbigay ng babala? Tumayo ako. Akmang aakyat. Ngunit muling umupo. Hindi, sabi ni Paulo. Huwag akong gumawa ng kahit ano, maghintay. Bumagsak ako sa upuan. Tinakpan ang aking mukha ng mga kamay. Muling tumulo ang mga luha. Naaawa ako sa aking asawa. Kinasusuklaman ko ang aking sarili at natatakot. Natatakot sa katotohanan. Kung malalaman ito, kailangan kong harapin ang isa pang malapit na tao sa bahay na ito. Natatakot na ang hangganan sa pagitan ng isang mahal sa buhay at isang kaaway ay napakanipis. Nag-vibrate ang telepono. Nagulat ako. Tumingin sa screen. Tumatawag si Paulo. Mabilis na kumabog ang aking puso. Sinagot ko. Nanginginig ang aking kamay. Paolo, may mga resulta na. Sa kabilang linya, naging malalim ang boses ni Paulo. Oo, may mga resulta na. Manatili ka sa bahay. Pupunta ako dyan ngayon. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa akin na si Paulo. Pumasok siya sa bahay. Basang-basa, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang tingin ay malamig at matalim. Sa kanyang itsura, naintindihan kong may mahalagang nangyari. Umupo si Paulo sa upuan sa tapat, walang sinasabi. Inilabas lamang mula sa kanyang bulsa ang isang selyadong sobre. Eto ang mga resulta ng pagsusuri. Kinuha ko lang mula sa laboratorio. Inilagay ni Paulo ang sobre sa mesa. Tinitingnan ako ng mabuti. Ang aking nanginginig na kamay ay umabot dito. Ngunit hindi ko agad binuksan. Nagmamakaawa akong tumingin kay Paulo. Sabihin mo sa akin, ano ang nandoon? Bumuntong hininga si Paulo. Humina ang kanyang boses. Sa baso ng tubig na dinala mo, may mga bakas ng parehong pang-industriyang kemikal na nasa dugo ng iyong asawa. Mababa ang konsentrasyon, ngunit sapat na para sa isang konklusyon. Tumigil ang tibok ng aking puso. At ang buhok? Tiningnan ako ni Paulo. Ang buhok na ito. Pagkatapos ng pagsusuri ng DNA, ay tumugma sa DNA ng isang tao. Isang tao na, sa tingin ko, hindi mo pinaghihinalaan.
Napalunok ako. Sino? Hindi agad sumagot si Paulo. Lumingalinga siya sa silid. At mahinang nagtanong. Ang kapatid mo? Nasaan? Itinuro ko sa itaas. Sa silid? Mula tanghali, hindi pa bumababa. Tumango si Paulo. Mabuti. Hayaan mo siyang manatili doon. Inilapit niya ang upuan sa akin. Hininaan ang kanyang boses. Ang buhok na ito, sinuri ko sa database. Hindi ito pag-aari ng iyong kapatid, o ng iyong ina, o ng sinuman sa inyong pamilya. Pag-aari ito ng isang babae na nagngangalang Gina Santos, 22 taong gulang, mula sa probinsya ng Batangas. Natigilan ako. Gina Santos. Hindi ko kailanman narinig ang pangalang iyon. Gina? Sino iyon? Hindi ko alam. Tiningnan ako ni Paulo na may makahulugang tingin. Hindi mo alam? Pero alam ng iyong kapatid. Si Gina Santos ang matalik na kaibigan ng iyong kapatid. Mula high school, napakatalik nilang magkaibigan. Magkaklase sila mula sa iisang probinsya. Natulala ako. Kaibigan ng kapatid ko. Ngunit bakit nasa aming balkonahe ang kanyang buhok? Kailan siya nandito? Nagkibit balikat si Paolo. Hindi ko pa alam iyon, ngunit may mas mahalagang detalye. Si Gina Santos ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga agrochemical sa labas ng lungsod. Ang kumpanyang ito ay dalubhasa sa paggawa ng mga pang-industriyang kemikal, kasama na ang natagpuan namin sa dugo ng iyong asawa. Pinagpawisan ako ng malamig. Ibig mong sabihin? Kinuha niya ang kemikal mula sa trabaho? Tumango si Paulo. Malamang. At may isang taong nagpasok sa kanya sa iyong bahay, lumikha ng mga kondisyon para makalapit siya sa iyong asawa. Ang taong ito ay dapat na isa sa inyo. Alam ang routine ng pamilya. Alam kung ano ang kinakain at iniinom ng iyong asawa. Tumingin ako sa itaas. Sa mahigpit na saradong pinto ng silid ng aking kapatid. Ang aking kapatid. Itinaas ni Paulo ang kanyang kamay. Pinipigilan ako. Huwag kang magmadali sa mga konklusyon. Ipinag-utos kong bantayan si Gina. Kung siya ang direktang gumawa, dapat mayroon ding nag-utos. At ang nag-utos na iyon, malamang, ay ang nagdala sa kanya dito, na may motibo laban sa iyong asawa. Tiningnan ko si Paulo. Nagdilim ang aking mga mata. Anong motibo? Si Clara ay tahimik. Wala siyang ginawang masama sa sinuman. Nanahimik si Paulo. At pagkatapos ay sinabi, sinuri ko ang history ng mga tawag ng iyong kapatid sa mga nakaraang araw. May isang numero na maraming beses niyang tinawagan. Sinuri ko ito. Numero ito ni Gina Santos. At ang huling tawag nila ay noong 11:00 ng gabi noong gabing iyon. Bago lumabas ang iyong asawa sa balkonahe. Parang mali ang narinig ko. 11:00 ng gabi. Ibig sabihin, sa mismong sandaling iyon, tumango si Paulo. Eksakto. At pagkatapos ng tawag na iyon, mga kalahating oras pagkatapos, isang security camera mula sa isang tindahan sa kanto ang nakakuha ng isang babae na nakasuot ng hood at mask na pumasok sa inyong bakuran. Mga isang oras pagkatapos, umalis siya. Nanginginig ako. Hindi makapagsalita. Tiningnan ako ni Paulo. Ang kanyang boses ay tensyonado. Kailangan kong manatili kang kalmado. Mayroon tayong malinaw na lead. Ngunit para sa isang pinal na conclusion, kailangan pa ng ebidensya. Hihingi ako ng search warrant sa bahay ni Gina, sa aking mga superior. At tatawagin ko ang iyong kapatid para sa interogasyon. Nakaupo akong tahimik. Nakatingin sa itaas. Ang pinto ng silid ng aking kapatid ay sarado pa rin. Sa katahimikan ng bahay, naririnig ko lamang ang tibok ng sarili kong puso. Tumayo si Paulo. Tinapik ako sa balikat. Manatili ka dito, huwag kang gumawa ng kahit ano. Babalik ako kapag may mga balita na. Binuksan niya ang pinto at umalis. Iniwan akong mag-isa sa dilim na may pangalang Gina Santos na umuugong. Nakaupo ako, nakatingin sa hagdan, at naguguluhan ang aking kaluluwa. Gina Santos. Ang pangalang iyon ay umuugong sa aking mga tainga. Ang matalik na kaibigan ng aking kapatid. Maaaring siya ang naglagay ng lason sa pagkain ng aking asawa.
Ngunit ang aking kapatid, kasabwat ba siya? O ginamit lang siya? Habang abala sa aking mga iniisip, narinig kong bumukas ang pinto sa itaas. Mga pamilyar na yabag. Pababa ang aking kapatid sa hagdan. Ang kanyang mukha ay pagod. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay lumingalinga sa sala, na para bang may hinahanap. Umalis na si Paulo. Narinig ko ang mga boses. Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ko siya. Hindi sumasagot. Tiningnan ko lang ang mga matang iyon. Ang mukhang iyon. Ang mukha ng aking kapatid. Na minahal at iginalang ko sa loob ng 30 taon. Nahiya si Olivia sa aking tingin. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? May nangyari ba? Huminga ako ng malalim. At sinabi sa isang nakakagulat na kalmadong boses, Olivia, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako ng tapat. Natigilan ang aking kapatid. Namutla ang kanyang mukha. Ano? Ano iyon, Miguel? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi kumukurap. Kilala mo ba si Gina Santos? Nanginig ang buong katawan ng aking kapatid. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit walang salitang lumabas. Pagkalipas ng isang sandali, pabulong niyang sinabi, iyon ang kaibigan ko. At bakit mo natanong? Patuloy akong tumingin sa kanya. Hindi inaalis ang aking tingin. Noong gabing nangyari ang lahat kay Clara. Nandito siya. Umatras ang aking kapatid ng isang hakbang. Sumandal sa dingding. Namutla ang kanyang mukha. Hindi. Paanong nandito siya? Nawala ang kanyang boses. Nanginginig. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang sobre na iniwan ni Paulo at inilabas mula rito ang isang plastic bag na may buhok. Ang buhok na ito ay natagpuan sa aming balkonahe noong gabing iyon. Ginamitan ng pagsusuri ng DNA. Pag-aari ito ni Gina Santos. Inilapit ko ang buhok sa kanyang mukha. Ipaliwanag mo. Bakit nasa aming balkonahe ang buhok ng iyong kaibigan sa gitna ng gabi? Tiningnan ni Olivia ang buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nagmamadali siyang umiling. Hindi maaari. Hindi magagawa ni Gina iyon. Hindi ko alam. Gumawa pa ako ng isang hakbang. Nagsimulang masira ang aking boses. At ano pa ang hindi mo alam? Alam mo ba na may lason sa dugo ng aking asawa? Ang mismong lason na araw-araw na ginagamit ng iyong matalik na kaibigan. Alam mo ba? Bumagsak ang aking kapatid sa isang upuan. Tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit walang iyak na maririnig. Nakatayo ako at tumingin sa kanya. At naninikip ang aking dibdib. Magsalita ka. Ikaw ba ang nagdala sa kanya sa aming bahay? Ikaw ba ang tumulong sa kanya na maglagay ng lason sa pagkain ni Clara? Bakit? Anong kasalanan niya? Inalis ni Olivia ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Itinaas ang kanyang mga mata sa akin. Pula ang mga ito, ngunit tuyo. Sa mga matang iyon, nabasa ko ang takot, ngunit mayroon pa ring iba. Pagdurusa, sakit, na hindi ko maintindihan. Tiningnan niya ako. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sa wakas, sinabi niya sa isang putol-putol na boses, Miguel, ako, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magiging ganito. Sinabi ni Gina. Sinabi niyang gagawin lang niya siyang medyo mas mahina para hindi ka na niya pahirapan pa. Sinabi niya. Sinabi niyang may paraan siya. Para tulungan ako. Tulungan ka? Natulala ako. Gawing mas mahina. Hindi ako pahirapan. Anong sinasabi mo? Sino ang nagpapahirap sa akin? Ibinaba ng aking kapatid ang kanyang ulo at humikbi. Ang asawa mo. Kinukuha niya ang pera mo. Pinahihirapan ka niya. Nakikita ko kung paano ka nagtatrabaho araw at gabi. At siya naman ay kumukuha lang para sa sarili niya. Naaawa ako sa iyo. Gusto ko lang ng mabuti para sa iyo. Umatras ako. Hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Mabuti para sa akin? Gusto mo ng mabuti para sa akin? At kaya sinaktan mo ang aking asawa? Umiikot ang aking ulo. Tiningnan ko ang aking kapatid. Ang aking mahal na kapatid na may kakaibang tingin.
Ibinulong ko. Alam mo ba, kung para saan ang perang kinuha ni Clara? Para sa pagpapagamot ng kanyang ina. May malubhang sakit siya. Kailangan niya ng operasyon. Natatakot siyang mag-alala ako. Kaya itinago niya. Nagpapadala ng paunti-unti. Nahihirapan siya. Nag-aalala. Ngunit hindi kailanman nagreklamo. Itinaas ng aking kapatid ang kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit wala siyang masabi. Tiningnan ko siya. At nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. At nakinig ka sa isang kaibigan. At sinaktan mo ang aking asawa. Alam mo ba na noong gabing iyon, ay uminom siya ng pampatulog. Gusto niyang magpakamatay dahil sa kahihiyan, sa kalungkutan, sa pag-iisip na hindi siya pinaniniwalaan ng sarili niyang asawa. Muntik na siyang mamatay. Naiintindihan mo ba? Umiyak si Olivia. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Sinabi ni Gina. Sinabi niyang kaunti lang, na walang masamang mangyayari. Iwinaglit ko ito. Walang masama. Nasa intensive care ang aking asawa. May lason sa kanyang katawan, at sinasabi mong walang masama. Tumalikod ako. Ayaw ko nang makita siya. Tumingin ako sa balkonahe, kung saan nakaupo ang aking asawa sa malamig na gabi na may sirang puso. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nagsara ng pinto na iyon. Pareho kaming dalawa. Siya at ako. Sa aming sariling paraan. Itinulak namin siya sa bingit. Ang aking kapatid ay nagsalita sa likuran na may nanginginig na boses. Miguel, alam kong may kasalanan ako. Pero si Gina, lumingon ako. Ano, Gina? Napalunok ang aking kapatid. Sa kanyang mga mata ay may takot. Si Gina, hindi lang niya ginagawa ang hiling ko. Mayroon siyang sariling motibo. Sinabi niya. Sinabi niyang ang iyong asawa ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kuya. 3 taon na ang nakalipas. Natigilan ako. Na para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang aking asawa ang may kasalanan sa pagkamatay ng kapatid ni Gina. Kailan iyon? Hindi ko kailanman narinig ito mula kay Clara. Tiningnan ko ang aking kapatid at hiniling. Anong kuwento iyon? Ikuwento mo. Ang kapatid, nanginginig, ay nagsimulang magkuwento sa isang putol-putol na boses. 3 taon na ang nakalipas. Namatay ang kapatid ni Gina sa trabaho. Nagtatrabaho siya sa parehong departmento ni Clara bago pa kayo ikasal. Noon, nagtatrabaho siya sa isang pabrika sa industrial zone, kung saan din siya, pagkatapos ng aksidente, namatay siya. Sinasabi ng pamilya ni Gina, sinasabing nilabag ni Clara ang mga patakaran sa kaligtasan at dahil sa kanya namatay siya. Naalala ko. Totoo nga. Bago ang kasal, ay ilang taong nagtrabaho si Clara sa isang pabrika. Ngunit hindi niya kailanman ikinuwento ang anumang aksidente. Alam ko lang na umalis siya dahil nagsara ang kumpanya. Lumalabas na may ganitong madilim na yugto sa kanyang nakaraan. Nagpatuloy ang aking kapatid. Sinasabi ni Gina na idinemanda ng kanilang pamilya si Clara, ngunit hindi sapat ang ebidensya. Isinara ang kaso. Nagtago sila ng sama ng loob sa loob ng 3 taon na iyon. Nang ibahagi ko kay Gina ang aking mga alalahanin tungkol sa pera, tungkol sa pagkuha ni Clara ng pera mula sa iyo, sinabi sa akin ni Gina, "Kita mo? Sinabi ko na nga ba? Ang babaeng iyan ay dating pumatay sa aking kapatid at ngayon ay pinapatay ka niya. Kailangan siyang turuan ng leksyon." Kinuyom ko ang aking mga kamao, kaya't bumaon ang aking mga kuko sa aking mga palad. Turuan ng leksyon. Tinatawag nilang paglason, pagtulak sa pagpapakamatay. Isang aral. Tiningnan ko ang aking kapatid. Ang aking mahal na kapatid, na nanginginig na ikinukwento ang lahat ng ito. At ang aking puso ay naninikip hindi dahil sa galit sa kanya, kundi dahil sa isang mas malalim na sakit. Mula sa pagkaunawa kung paano maaaring bulagin ng paghihiganti ang isang tao. Ipinikit ko ang aking mga mata, at sa dilim ay lumitaw sa harap ko ang 2 imahe. Ang una ay ang aking Clara, isang tahimik, mahinhing babae, na nag-aalaga sa pamilya. Ang pangalawa ay si Gina, isang babae na sa loob ng 3 taon
ay nagdala sa kanyang puso ng sakit mula sa pagkawala ng kanyang kapatid, araw at gabi, na naghihintay ng pagkakataong maghiganti. Sino sa kanila ang tunay na biktima? Si Clara. Kung may kasalanan man siya, marahil ay aksidente lamang dahil sa mga pangyayari. At si Gina, biktima sa nakaraan, ngayon ay naging isang kriminal sa kasalukuyan. Isang masamang siklo. Ang paghihiganti ay nagbubunga ng paghihiganti. At ako, nakatayo ako sa gitna ng masamang siklo na ito. At ang aking puso ay nagdurugo, kalahati para sa aking asawa. Ang isa pa ay mula sa matinding awa sa aking kapatid. Bumagsak ang aking kapatid sa sahig. Ang kanyang mga luha ay parang ilog. Patawad, Miguel. Akala ko, simple lang ang lahat. Gawin lang siyang medyo mas mahina. Para hindi na niya makuha ang pera mo. Hindi ko alam na may ibang layunin si Gina. Sinabi niya, kaunti lang. Walang masama. Napakabobo ko, Miguel. Tiningnan ko siya. At ang aking puso ay nagdurugo. Alam kong mahal niya ako. Naaawa siya sa akin. Dahil marami akong trabaho. Ngunit ang pag-ibig na ito, na ginamit ng paghihiganti, ay naging isang sandata ng pagpatay. Hindi ko siya masisisi sa lahat. Ngunit hindi ko rin siya madaling mapatawad. Nakatayo lang ako at tumingin habang umiiyak siya. Habang bumabagsak sa aking mga mata, ang aming pamilya. Tiningnan ko ang larawan, kung saan nakasabit ang larawan ng aking ama. Mabait siyang nakangiti mula sa isang itim at puting larawan. Laging itinuturo sa akin ni Itay na ang pamilya ang pinakamahalaga, na kailangan nating mahalin at protektahan ang isa't isa. Itay, nakikita mo ba? Ang mismong pag-ibig na ito ngayon ang sumira sa aming pamilya. Lumingon ako sa aking kapatid. Nasira ang aking boses. Olivia, naiintindihan mo ba na kung noong gabing iyon, sa halip na makinig kay Gina, ay umupo ka at kinausap ako? Kinausap si Clara. Iba sana ang lahat. Ipaliwanag sana ni Clara ang lahat. Maiintindihan ko sana ang lahat. At hindi ka sana ginamit. Itinaas ng aking kapatid ang kanyang mga mata sa akin. Pula at namamaga. Wala siyang masabi. Nagpatuloy ako. Ang paghihiganti ay bumubulag, Olivia. Pinipilit nitong hindi na makita ng mga tao ang katotohanan. Hindi na marinig ang tinig ng katwiran. Binulag si Gina ng paghihiganti. At ikaw naman ay ng pag-ibig. At pareho kayong nagkamali. Umiyak ang aking kapatid. Niyakap ang aking mga binti. Miguel, patawad. Patawarin mo ako. Yumuko ako. Inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Walang sinasabi. Sa labas, umuulan pa rin. Naging madilim at puno ng luha ang silid. Tumingin ako sa balkonahe, kung saan nakaupo ang aking asawa sa malamig na gabi na may sirang puso. Tinanong ko ang aking sarili. Kung sa simula pa lang, ay may isang taong sa pamilyang ito, ang naglakas loob na magkaroon ng isang tapat na pag-uusap. Mangyayari ba ang gabing iyon, kung tinanong ko ang aking asawa tungkol sa perang iyon, sa halip na manahimik at maghinala? Kung tinanong ng aking kapatid sa akin, ang tungkol sa kalagayan ni Clara, sa halip na makinig sa payo ng isang kaibigan? Kung nakipagkita si Gina kay Clara, upang alamin ang katotohanan, tungkol sa mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas, sa halip na magtanim ng sama ng loob, sa kanyang puso, marahil, wala sanang nangyari. Ngunit sa buhay ay walang kung sakali, ang nangyari ay nangyari na. Isang mapait na aral na lamang ang natira para sa ating lahat. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa ospital. Walang tao sa pasilyo. Tanging ang alingaw-ngaw ng aking mga hakbang, ang umuulit sa sahig na baldosa. Ang amoy ng disinfectant ay kasing tapang ng dati. Ngunit ngayon, tila sinusunog nito ang aking mga mata. Huminto ako sa harap ng ward ng aking asawa. Inilagay ang aking kamay sa hawakan ng pinto, ngunit hindi ko magawang buksan. Naghanda ako ng isang mahabang talumpati. Hihingi ako ng tawad. Ikukwento sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Sasabihing mahal ko siya. Na naniniwala ako sa kanya. Na lagi akong nasa tabi niya. Ngunit nang bumukas ang pinto,
Lahat ng mga salitang iyon ay nawala. Nakahiga si Clara sa isang puting-puting kama. Ang kanyang mukha ay pagod, maputla. Nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi mabilang na mga tubo ang nakakabit mula sa kanya patungo sa mga makina na nakapalibot sa kama. Ang makina ng artipisyal na paghinga ay monotonong sumisitsit binibilang ang oras. Nakatayo ako sa pintuan, hindi magawang pumasok. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako ng tahimik. Nakatingin lang siya. Ang tingin na iyon, hindi ko ito mailarawan. Wala itong galit, paninisi, o sama ng loob. Ito ay walang laman, na para bang napakalayo na niya. At dito, sa kama, ang kanyang katawan na lamang ang natira. Lumapit ako. Mabigat ang mga hakbang. Inilapit ang isang plastik na upuan, umupo sa tabi niya. Iniabot ko ang aking kamay, upang kunin ang kanyang kamay. Ngunit inalis niya ito. Isang halos hindi mahahalata na kilos. Ngunit nanikip ang aking dibdib. Ibinaba ko ang aking ulo. Hindi na magawang tingnan siya. Clara. Paos ang aking boses. Patawarin mo ako. Nanahimik ang aking asawa. Itinaas ko ang aking mga mata sa kanya. Tiningnan pa rin niya ako ng walang laman na tingin. At pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at tumalikod sa dingding. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Nahulog sa unan at sinipsip ng puting tela. Nakaupo ako. Tinitingnan ang luhang iyon. At ang aking puso ay nagdurugo. Gusto ko siyang yakapin. Sabihin gaano ko siya kamahal. Ngunit hindi ko magawa. Ang kanyang pananahimik ang tanging sagot. Sinasabi nito sa akin na ang nangyari ay hindi na mabubura. Masyadong malalim ang sugat, at anumang paghingi ng tawad ay asin lamang dito. Matagal akong nakaupo doon. Baka 10 minuto, o baka 1 oras. Hindi ko alam. Tiningnan ko lamang ang kanyang maliit na likod. Nakikinig sa monotonong sitsit ng makina. Sa aking isipan ay umiikot ang libu-libong tanong. Mapapatawad ba niya ako? Magagawa pa ba naming magkasama tulad ng dati? At pagkatapos ay naintindihan ko na nagtatanong ako ng mga makasariling tanong. Iniisip ko lamang ang aking sarili, ang aking mga damdamin. At siya, ano ang pinagdaanan niya? Mahina kong sinabi. Ang aking bulong ay halos hindi marinig sa katahimikan ng ward. Alam ko ang lahat tungkol sa pera para kay nanay. Tungkol sa damo. At tungkol kay Gina. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. Pagkalipas ng isang sandali, lumingon siya sa akin. Sa pagkakataong ito, may nagbago sa kanyang mga mata. Hindi pag-asa, kundi pagkamangha. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tuyo, bitak-bitak na mga labi ay gumalaw. Sa wakas, sinabi niya sa isang mahinang boses. Tulad ng isang bugso ng hangin. At alam mo ba, kung ano talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas sa kanyang kapatid? Umiling ako. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Isa pang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Nagsalita siya. Binibigkas ang bawat salita ng may kahirapan, ngunit malinaw. Noong araw na iyon, sinubukan ko siyang iligtas. Hinila ko siya mula sa ilalim ng mga guho. Ngunit, hindi ako nakarating sa oras. Mayroon pa akong peklat sa aking kamay, mula sa isang bubog. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay, at ipinakita ang isang maputlang peklat sa kanyang pulso. Hindi ko malimutan ang kanyang pagkamatay. Ngunit siya, hindi niya ako kailanman pinaniwalaan. Natigilan ako, nakatingin sa aking asawa, sa peklat na iyon. Lumalabas na sa loob ng 3 taon na iyon, ay hindi lamang sakit, mula sa pagkawala ng isang kasamahan, ang kanyang dinala. Kundi pati na rin ang puot ng kanyang pamilya. Sinubukan niyang iligtas ang isang tao. At siya ay inakusahan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, ako, ang kanyang asawa, ay nag-alinlangan din sa kanya. Kinuha ko ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito inalis. Ipinindot ko ang kanyang payat. Nanginginig na palad sa aking mukha at umiyak. Umiyak akong parang bata. Pagkalipas ng 1 linggo, naging malinaw ang lahat. Inaresto si Gina sa kanyang lugar ng trabaho, sa kanyang inuupahang apartment.
Natagpuan ng pulisya ang isang lalagyan na may parehong kemikal. Inamin niya ang lahat. Ang 3 taon ng paghihiganti ay naging isang probation para sa kanya dahil sa kakulangan ng nakamamatay na resulta at isinasaalang-alang ang mga nagpapagaan na pangyayari. Ngunit ang probation ay hindi kalayaan. Ito ay isang mantsa sa buong buhay at isang mantsa na hindi na mabubura. Ang aking kapatid, bilang isang kasabwat, ay maraming beses na tinawag para sa interogasyon. Sa huli, pinalaya siya mula sa criminal liability dahil hindi niya alam ang antas ng panganib ng kemikal at aktibong nakipagtulungan sa investigasyon. Ngunit hindi siya maaaring manatili sa bahay na iyon. Tuwing nakikita niya si Clara, umiiyak siya, nanginginig. Pagkalipas ng 1 buwan, humingi siya ng pahintulot na umuwi sa probinsya sa kanyang ina. Hinatid ko siya sa istasyon. Nagyakapan kami. Umiyak. Walang sinasabi. Sinabi ng aking kapatid na aalis siya pansamantala. Kapag huminahon na siya, babalik siya. Alam kong ang kailan na iyon ay maaaring matagal pa bago dumating o baka hindi na. Naging walang laman ang aming bahay. 2 na lang kami ngayon sa hapagkainan. Mas kaunti nang nagsasalita si Clara. Nagluluto pa rin siya. Naglilinis. Ngumingiti sa akin. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ito ay parang isang maputla. Malayong anino. Madalas sa gabi, nagigising ako at nakikita siyang nakaupo mag-isa sa balkonahe at nakatingin sa ibaba. Lumalapit ako. Umuupo sa tabi niya. Hindi magawang magtanong ng kahit ano. Nakaupo lamang kasama niya. Sinasalubong ang malamig na hangin. Ang balkonahe, ang lugar kung saan nagsimula ang trahenaya, ay ngayon ay naging aming pinagsamang multo. Sa mga gabing walang hangin, madalas kaming nakaupo doon. Tinitingnan ni Clara ang rehas, kung saan noong nakamamatay na gabing iyon, ay naiwan ang bakas ng kanyang sapatos. Tinitingnan ko siya, at ang aking puso ay naninikip. Alam kong nakatingin siya sa nakaraan, sa pinakadesperadong sandali ng kanyang buhay. Isang araw, mahina kong tinanong, "Pinatawad mo na ba ako?" Matagal siyang nanahimik, pagkatapos ay lumingon sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na kalungkutan, ngunit mayroon ding isang mainit na kislap. Hindi siya sumagot. Inilagay lamang niya ang kanyang kamay sa akin. Isang bahagyang pagpisil. Ngunit naintindihan ko. Hindi ito isang ganap na pagpapatawad. Ito ay isang pagtanggap. Pagtanggap na kailangan nating magpatuloy. Pagtanggap na mananatili ang sugat. Pagtanggap na kailangan nating mabuhay kasama nito habang buhay. Si Paulo, ang aking kaibigan, ay minsan ay bumibisita. Sinabi niya na si Gina. Pagkatapos matanggap ang kanyang sentensya, ay umalis ng lungsod sa isang hindi kilalang direksyon. Ang kanyang pamilya ay nagsisikap ding hindi magpakita sa publiko. Nahihiya sa kanilang mga kababayan. At ang aking kapatid sa probinsya ay araw-araw na pumupunta sa simbahan, nagdarasal, nagbabayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Tumatawag si nanay, nanginginig na nagtatanong tungkol sa kanyang hipag. Sinasabi, "Nahihiya ako. Sabihin mo sa asawa mo na humihingi ako ng tawad sa kanya." Ipinasa ko. Malungkot na ngumiti lamang si Clara. Walang sinabi. Kahapon, lumabas akong mag-isa sa balkonahe. Malamig. Umiihip ang hangin ng taglagas. Tumingin ako sa ibaba sa puno ng akasya. Nagsimula ng manilaw ang mga dahon nito. Tumingin ako sa kulay abo na langit at tinanong ang aking sarili. Nakikita pa ba ng aking asawa ang anumang kulay? O sa kanyang mga mata ay nananatili lamang ang kulay abo ng mga nakaraang araw? Narinig ko sa likuran ang pagyabag ng mga tsinelas. Lumabas si Clara. Sa kanyang mga kamay ay may 2 tasa ng mainit na tsaa. Inabot niya ang isa sa akin at sumandal sa rehas. Nakatingin sa malayo. Nakatayo kaming tahimik. Pinapanood ang pagsisimula ng pagpatak ng mga unang patak ng ulan. Ang tasa sa aking mga kamay ay mainit. Ngunit sa isang lugar sa aking kaluluwa ay malamig. Malamig mula sa hindi na maibabalik na mga pagkawala.
Mula sa hindi naghihilom na mga sugat, mahinang sinabi ni Clara. Ang kanyang boses ay magaan, tulad ng usok. Miguel, lumipat tayo. Lumingon ako sa kanya. Nakatingin pa rin siya sa malayo. Pula ang kanyang mga mata. Hindi ko na kaya dito. Tuwing lalabas ako sa balkonahe. Naaalala ko ang lahat. Tumango ako. Mas mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Oo. Lumipat tayo. Kung saan mo gusto. Doon tayo pupunta. Lumakas ang ulan. Pumasok kami sa silid. Isinara ang salaming pinto. Sa malabong salamin. Ang balkonahe ay malabo sa ulan. Doon, namatay ang isang bahagi ng aming buhay. Ngunit alam kong magpapatuloy kami. Mabubuhay na may mga sugat, may mga aral, at kasama ang isa't isa. Dahil sa kabila ng lahat, nariyan pa rin kami para sa isa't isa. Kapag isinusulat ko ang mga linyang ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hindi pa nawawala ang nakaraan. Nag-aalab ito sa bawat selula ng aking katawan. Gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa mga aral na hindi itinuturo sa mga paaralan. Tanging ang buhay lamang sa pinakamalupit na paraan ang nagpipilit sa atin na matutunan ang mga ito. Unang aral, huwag kailanman humusga nang hindi alam ang buong kwento. Tiningnan ko ang mga numero sa bank account. Nakinig sa mga salita ng aking kapatid at nagpasya na ang aking asawa ay isang magnanakaw. Hindi ako nagtanong. Hindi ko inalam. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Lumalabas na sa likod ng mga numerong iyon ay may takot ng isang anak na babae na natatakot na mawala ang kanyang ina. Sa likod ng kanyang pananahimik ay ang ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Nagbigay ako ng hatol. Alam lamang ang 1/10 ng katotohanan, at ang halaga ng pagmamadaling ito ay halos buhay ng pinakamahalagang tao sa akin. Ikalawang aral. Ang paghihiganti ay walang nareresolba. Nagbubunga lamang ito ng panibagong paghihiganti. Dinala ni Gina sa kanyang sarili ang sama ng loob sa loob ng 3 taon. Akala niya, ang paghihiganti ay magdudulot sa kanya ng ginhawa. Ngunit sa huli ay nawala ang lahat sa kanya. Kalayaan, reputasyon, at ang huling natitirang konsensya. At kami, ang mga naiwan, ay napipilitang dalhin ang sugat na ito sa kaluluwa habang buhay. Kung nakaupo sana siya at kinausap si Clara 3 taon na ang nakalipas, marahil iba sana ang lahat. Ngunit binulag siya ng paghihiganti. Ikatlong aral. Ang pag-ibig ay dapat ding maging makatwiran. Mahal ako ng aking kapatid. Naaawa siya sa akin dahil marami akong trabaho na kinukuha ng aking asawa ang aking pera. Ngunit ang pag-ibig na ito, na walang karunungan at pag-unawa, ay ginamit ng kasamaan. Akala niya, pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid. Ngunit sa katunayan ay itinutulak niya ito sa bangin. Ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan mong matutong makinig. Ilagay ang iyong sarili sa lugar ng iba. Magtanong bago kumilos. Ika-4 na aral. Ang pamilya ang pinakamahina na lugar. Dahil lubos tayong nagtitiwala. At kapag may paghihinala, mas masakit ito kaysa sa anumang suntok mula sa labas. Pinaghihinalaan ko ang aking asawa. Pinaghihinalaan ng aking asawa ang kanyang sarili. Pinaghihinalaan ng aking kapatid ang kabaitan ng iba. At lahat ng mga paghihinala na ito, na hinaluan ng paghihiganti ng iba, ay halos sumira sa aming pamilya, mga kaibigan. Sa bawat pamilya, ay may isang bagay na hindi pinag-uusapan. Mga alalahanin, mga paghihirap, mga tahimik na sakripisyo. Isinakripisyo ng aking asawa ang kanyang sarili, tahimik na nagdurusa, upang hindi ako mag-alala. Hindi ko nakita ang mga sakripisyong ito. Hindi nakita ng aking kapatid ang mga alalahanin na ito. At lahat tayo ay nagbayad para dito. Tinitingnan ko ang aking asawa ngayon. Bawat araw ay isang araw, kung saan sinusubukan niyang magpatuloy. Ang sugat sa kanyang kaluluwa, marahil, ay hindi nagagaling ng lubusan. Ito ay mag-aalab, bilang isang paalala ng isang malamig na gabi ng taglamig,
ng isang saradong pinto ng balkonahe, ng mga patak ng pampatulog na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit nandito siya. Hawak niya ang aking kamay. Nagsisikap siya araw-araw. At para sa akin, sapat na iyon. Ang huling aral na natutunan ko, minsan ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan. Nangangahulugan ito na tanggapin ito at pumili ng isang landas na magkasama. Mayroon ba sa inyong bahay na isang taong tahimik na nagdurusa? Mayroon bang sakit na nag-aalab at hindi ninyo alam? Huwag maghintay hanggang sa huli na upang maunawaan na ang kaligayahan ay mas marupok kaysa sa tila. Ngayong gabi, lumabas muli ako sa balkonahe. Hindi para sa parusa, hindi para sa pagtakas, para lamang maupo doon, tingnan ang mga bulaklak na inaalagaan ni Clara, sa mga huling sinag ng araw na tumatagos sa rehas. Ang balkonahe para sa akin ngayon ay hindi isang lugar ng bangungot. Ito ay isang lugar ng paalala. Paalala kung gaano karupok ang kaligayahan, kung paano maaaring pumatay ang pananahimik sa kaluluwa, kung paano maaaring sirain ng isang hindi pinag-isipang kilos ang lahat ng pinakamahalaga. Ang aking asawa ay nasa bahay na nagluluto ng hapunan, naghihintay sa akin. Bawat araw na nabubuhay ay isang araw kung saan kami ay magkasamang natututong gumaling. Hindi ito madali, ngunit nariyan kami para sa isa't isa. Kung naantig kayo ng kuwentong ito, mangyaring huminto sandali, tumingin sa inyong bahay. Mayroon bang isang taong tahimik na nagdurusa? Mayroon bang sakit na hindi ninyo kailanman tinanong? Huwag maghintay hanggang sa huli na. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung sa tingin ninyo ay nakapagtuturo ito, ibahagi ito upang isa pang tao ang mag-isip. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento.